Dalawang helicopter ang sinakyan ng grupo ng Sigma Warrior. Sina AZ at Leonard ang magkasama, habang si Ace naman at Drake ang nakasakay sa pangalawa. Ang swerte talaga ng kumag. Pero ayos lang yun. Masaya rin naman ang pag-underground. Inggitin ko nilang si Blake pag nakauwi na tayo. Saad ni Ace. Ikaw atang naiinggit sa kanya dahil wala kang love life. Nakapag-settle down na at masaya na si Blake. Samantalang ikaw. O ano ako? Putol nito sa sasabihin ni Drake na nakaduro pa. Ikaw, puro kalokohan ng buhay mo. Kaya wala kang matagpo ang babae. Wawa, ikaw ba? May natagpuan ka ba? Wala rin naman, di ba? Pero at least, hindi ako naiinggit. Nakangisi nitong asar kay Ace. Bigla tuloy siyang nasapok ni Ace. Aray, ba't mo ko sinapok? Para kang bata minsan eh. Iritang sabi ni Drake habang nakahawak sa ulo sa banda kung saan siya nasapok. Bagay yan sa'yo. Hayaan mo, mauuna pa akong makasal doon. Sabi na nga ba iinggit ka eh. Tugon ni Drake na hindi man lang natitinag. Isa pa pre, ihuhulog na talaga kita sa helicopter na to. Banta pa ni Ace. Sasagot na sana si Drake pero narinig nila na nagradyo sa AZ na nakarating na sila sa South China Sea. Located ito sa Spratly Island, ang underground tournament kung saan striktong nakabantay ang mga Chinese Coast Guard. Doon mismo inilagay ng mga Chinese syndicate ang naturang tournament kahit pinag-aagawan ito ng iba't ibang mga bansa. Mayaman ito sa oil at natural gas, kaya pinag-aagawan. Walang nakakaalam sa kalaban nilang bansa kabilang ang Pilipinas sa paglalagay noon ng underground tournament. Mga sindikatong member lang naman ang nakakaalam noon. Bali ang system nito ay pinag-aagawan ng China, Pilipinas, Vietnam at Malaysia ang naturang isla. Pero ang mga miyembro ng sindikato na nabibilang sa mga nasabing bansa ay walang pakialam kung sino man ang nagmamay-ari noon. Mga gobyerno lang naman ang nag-aaway sa isla na yon. Kaya ayos lang sa kanila kung doon maglagay ang China ng underground. Umalerto sina Drake at Ace. Since silang nakadecode sa lock ng tournament, ay wala silang magiging kalaban doon. Mga patibong at ilang mahihirap na daanan lamang sa underground ang kailangan nilang lagpasan upang makuha ang badge ng China. Mukhang mahihirapan tayo rito. Alam mo naman ng mga Chinese, magagaling sa martial arts. Komento ni Drake. Inaasahan na nila na isa yun sa magiging balakid nila sa paglusot sa underground. Eh ano naman ngayon, kung may baril naman tayo? Isa pa, nag-aral din naman tayo ng martial arts ah. Tugon ni Ace. Papalapag na ang helicopter malapit sa sinasakyan ni na AZ nang magpatiunan ng lumundag pa ibaba si Ace. May parachute naman ito kaya ayos lang. Napailing na lang si Drake. Alam na kasi niya na medyo mainipin si Ace. Dumiretso sila sa base kung saan sila bababa. Alam nila na sa oras makababa sila sa elevator ay wala nang magiging kasiguraduhan ng kanilang buhay. Kahit nasa kanila pa ang Hawaii badge. Tiyak na hihigpitan ng mga Chinese ang pagbabantay upang hindi makalusot ang Sigma Warrior. Wala namang babaguhin sa maze na kailangan nilang lusutan dahil isa yun sa patakaran. Ngunit pwedeng higpitan ng mga kalaban ang pakikipagtuos sa kanila upang hindi mapagtagumpayan ang kanilang balak. Sa oras na badge ng China mismong makuha nila, paniguradong magiging under na nilang lahat ng syndicate Chinese member. Kahit anong grupo pa ito. At ayaw yun mangyari ng mga Chinese. Aasahan nilang mga armas at gold bars ang kukunin nila AZ. Ngunit sa oras na masense nila na badge ang pakay nila, hindi sila mangingimi na patayin ng grupo ng Sigma. Sa kabilang banda ay hindi magkanda gaga si Yuri sa paghahanap ng halamang gamot para sa kanyang lolo Estong sa gubat. Kahit madilim na't umaambon, ay hindi niya alintana. Dala ang sulo at suot na salakot ay sinuong niyang kaliliman ng gubat. Hindi naman yun malayo dahil sarili niyang tanim ang halamang gamot. Subalit delikado ang gubat sa oras na dumilim, lalo na't umuulan. Kailangan kong magmadali, baka abutan ako ng babuyiran mo kapag nagkataon. Takbo ng kanyang isip, rinig niya ang maiingay na kulisap at mga palakang walang mintis sa paghuni. Ngunit hindi niya pinapansin yon. Ang mahalagay, lukob siya ng malapad na tela upang hindi siya madikitan ng maliliit na linta. Nang makarating siya sa munti niyang hardin,
ay bahagya pa siyang nanlumo nang makitang malaki ang napinsala ron. Nasira ang bakod na ginawa niya. Ngunit hinanap niya kaagad kung may natira pang dahon ng sambong para sa lagnat. Laking pasalamat niya nang may mahanap siya. Madali niyang pinagpupulot yun. Inilagay yun sa kanyang maliit na supot at akma sanang tatalilis na ng makasalubong ng baboy ramo. Napalunok siya. Inaasahan na niya yun na may ganoon talagang pangyayari. Hindi maiiwasan kaya naghanda na siya dahil kapag nagkataon na mapatay pa niya yun, ay may maipang-uulam na sila. Madali lang naman sa kanyang maghunting ng mga hayop kapag may araw. Ngunit kapag gabi, doon siya nahihirapan dahil malabo ang mga mata niya sa gabi. Idagdag pa na umuulan. Nang makita niyang papaatake na yon, ay mabilis niyang iniwas-iwas ang sundang. Dahilan upang madaplisan ang mabangis na hayop. Napahingal pa siya dahil kamuntikan pa siyang madulas. Mabuti na lang at alerto siya. Dahil sa sugat ng hayop ay kumaripas na ito ng takbo. Hindi na tuloy nagkaroon ng pagkakataon si Yuri na saksakin ng hayop. Nang makitang lumayo na ito ay nagpatuloy na siya sa pag-uwi. Maya-maya pa niyan ay may makasalubong pa siya ulit. "Lo, andito na ho ako. Ilalaga ko muna itong halamang gamot nang sa ganun ay mainom niyo na." Sigaw niya nang makarating. Nagpainit siya ng mainit na tubig saka hinugasan ng mga dahon. Pagkatapos ay inilagay niya yun sa kumukulong tubig. Nang matapos ay isinali na niya yun sa baso at dinala sa mahal niyang lolo. "Lo, inumin niyo muna ho ito," anya nang pumasok sa maliit na silid si Yuri. Nanlumo siya nang makita kung gaanong pinagpapawisan ng mahal niyang lolo. Halatang hindi makatulog dahil sa sobrang init. "Hindi ako makatulog, apo." Mahina at halatang hirap na hirap sa pagsabi ng kanyang lolo. "Lo, dahil po yan sa sobrang init ng inyong katawan, inumin niyo muna ito nang bumaba na ang inyong lagnat. Bukas na bukas ay magsusuob kayo." Matigas na sabi ng dalaga na pilit pinalalakas ang loob. Kahit sa totoo lang, ay natatakot siyang mawala ang kaisa-isang mahal niya sa buhay. Gusto niyang umiyak ngunit hindi ito ang panahon. Dahil kailangang malakas siya sa mga ganitong pangyayari. Hindi siya pwedeng panghinaan ng loob upang may makitang pag-asa ang kanyang lolo. Inalalayan niya ang matanda na makainom. Sinubukan naman lumago kahit konti ng matanda. Isang lunok lang pero halos masuka na siya dahil sa pait. Nang matapos ay pinahiga na niya ang matanda. Ang mahalagay na kainom ito kahit konti lang. Pinunasan at pinalitan niya ng damit ang nanlilimahid sa pawis niyang lolo. Kahit papaano'y medyo nakaginhawa ang matanda. Kalaunan ay nakatulog na rin ito sa wakas. Napasandal naman ang dalaga dahil sa pagod. Hating gabi na pero hindi pa siya inaantok. Inaalala pa niyang mahal niyang lolo. Hindi siya pwedeng matulog at kinakailangang bantayan niya ito. Natatakot kasi siya. Natatakot siyang mawala rin ang lolo niya. "Seryoso ba to? Parang walang kabantay-bantay ang maze ng city. Kanina pa walang humahadlang sa dinaraanan natin ah." Ani ni Drake. Sabay-sabay na silang pumasok at kasalukuyan silang naglalakad sa pasilyo kung saan puro baka lang nakikita nila. Nakasuot sila ng full black na mascot at selyadong helmet. May malalaki rin silang armas na dala at may extra balang nagpapabigat sa kanilang dalahin. Mabilis na huminto si Ace at iniharang ang kamay sa kanyang gilid. Pahiwatig na kinakailangan nilang tumigil. Siya ang nangunguna at sa bandang likod ay magkatapat sina Drake at Leonard. Samantalang nasa pinakalikod ay si AZ. "Ano yun?" tanong ni Drake habang palingalinga sa paligid. Inilabas ni Ace ang flashlight na kayang mag-detect ng radar at nakita nila ang mga red line na nakakalat sa pasilyo. Hindi basta-bastang makikita ng mga mata yon. Kapag nasagi nila yon, ay dalawa lang ang kahihinat na nun. Pwedeng tumunog ang alert system o hindi kaya'y maputol ang bahaging katawan na matatamaan nun. "Kailangan nating maiwasan to. Alert system to." Seryosong saad ni Ace. Eksperto na sila ron, kaya madali nilang nalusutan ang mga nakaharang na red line. Umaasa sila na kapag nalusutan nila yon, ay paniguradong may nakaabang ng kalaban sa dulo. Ngunit nagtaka sila nang walang dumating.
Nagpatuloy sila sa maze ngunit naging alerto pa rin sila. Baka kasi mamaya niyan ay may mas malalang patibong para sa kanila. Kung tutuusin ay mas nahirapan pa sila sa Hawaii kumpara rito. At dahil nalusutan nila yon ay umaasa silang mas hihigpit ang China. Nasagot lang ang kanilang pagtataka nang papadating na sila sa pinakadulo kung nasa saan ang badge. Pamilyar ang mga nakatayong mascot doon. Hawaiian security supporters bang mga iyan? Tanong ni Leonard. Mabilis na nagsiyuko ang mga iyon nang makita sila nito. Ayos ah. Dahil ba sa badge na nakuha natin, kaya yung puwersa nila nasa atin na? Pwede pala silang gamitin sa mga tournament? Akala ko sa labas lang. Manghang sabi ni Drake. Tama ka. Sa labas lang sila pwedeng gamitin. Maging alerto na kayo. Kalmado ngunit kalaunan ay pasigaw na utos ni AZ sa mga kasamahan. Isang patibong nga iyon, kaya mabilis nagsipulasan ng 4. Dumapa sila bago pa sila mabaril ng mga kalaban. Mabuti na lang at nakapagtago sila. Nakipagpalitan sila ng putok ng baril. Ngunit napagtanto nila na parami sila ng parami. Kaya pala kanina pa walang humaharang sa kanila. Dahil ang badge lang talaga ang pinoprotektahan nila. Hindi ang mga armas, gold bars at droga. Dahil siguro alam din nila na yun lang ang kinuha nila sa Hawaii. Hindi nila naisip yon. Mukhang ayaw nilang magpa-under sa atin. Sigaw ni Ace. Kulang tayo sa armas. May mga paparating pa. Sigaw ni AZ. Anong gagawin natin, King? Mapapatay tayo rito. Tugon ni Drake na sige pa rin sa pakikipagpalitan ng putok. Humanda kayo. Wala akong pagpipilian. Mabigat na desisyon ni AZ. Naintindihan na nila yon. Pasasabugin ni AZ ang parting yon. Hindi naman mapeperwisyo ang kwarto kung nasa saan ang badge dahil salyado yon. Kaya pwede pa rin nilang mabalikan. Ang problema lang ay kung papaano silang makakaligtas na 4 sa pagsabog. Sige na, tumakas na kayo. Ako na magpapasabog dito. Tugon ni Ace. Hindi pwede, masyadong delikado. Ako na. Kontra ni AZ. Ngunit sa huli ay wala ring nagawa si AZ sa pagbuboluntaryo ni Ace dahil siya mismo ang nasa unahan. Saka kailangan na rin nilang magmadali. Kung patuloy na ipipilit ni AZ na siya, ay mawawalan sila ng tsansa na makaligtas doon. Isa pa, naghihintay pa sa kanya si Ellen. Ganoon nga ang nangyari. Hawak ang bomba. Ay pinaandar na ni Ace ang timer nito ng 2 minutes bago tinapon sa mga kalaban. Agad siyang sumunod sa mga kasama at nagtatakbo. Ganoon din ang mga kalaban nila. Nagsitakbuhan na rin sila ng mapagtantong bomba nga iyon. Mabuti na lang at may malapit na exit doon dahil na rin sa iyon ang dulo. Nakalabas naman sina AZ at papasakay na sila sa helicopter nang biglang sumabog ang dulo ng underground ng tournament. Ace! Sigaw ni AZ. Nanlumo siya nang makitang walang Ace na lumalabas sa underground. Pero dahil sa mga paparating pang kalaban ay napilitan silang lumipad. Bumagsak ang kanyang tuhod habang nakatanaw sa ibaba. Si Ace! Nangihinang sambit ni Drake. Kahit na lalaki sila hindi nila maiwasang maluha. Ace! Muling sigaw ni AZ habang nakatanaw sa ibaba. King! Sambit ng boses mula sa nag-ecstatic na radio na nakakabit kay AZ. Buhay siya! Nabuhayang sabi ni Leonard na napatayo rin. Ace, naririnig mo ba ako? Bababa kami! Natatarantang sambit ni AZ. Nanlalaki ang mga mata niya at kulang na lang ay pumasok siya sa radyo upang hablutin roon si Ace. Dagat. Anito, bago tuluyang nawala sa linya si Ace. Kinabukasan ay naalimpungatan si Yuri nang maamoy ang iniihaw na isda. Bahagya pang nagsalubong ang kanyang kilay dahil roon. Apo, gising ka na ba? Lolo! Sigaw niya na mabilis na napaupo. May halong pag-aalala ang mga iyon dahil akala niya'y panaginip lang ang lahat. Na maalam daw ang kanyang lolo Estong. Bakit ka sumisigaw? Binungot ka ba? Nag-aalalang tanong ng matanda na lumapit sa kanya. Mabilis na nayakap ng dalaga ang kanyang lolo. Maluha-luha pa siya dahil inakala niyang wala na nga ito. Mabuti na lamang at panaginip lang ang lahat.
Lo, mabuti na lang at wala na kayong trangkaso. Anya nang kumawala na ito sa pagkakayakap. Ay naku apo, huwag ka na mag-alala sa akin. Malakas pa ako. Matagal pa bago ako mawala. Hindi kita po pwedeng iwan mag-isa. Pagpapanatag ng matanda na bagaman alam na nilang konti na lang ang oras nito sa mundo, ay pinapalakas na lang nito ang loob ng apo. Hindi ko po kayang mag-isa. Hinagod nito ang likod ng dalaga, saka ngumiti ng mapait. Natatakot din naman itong iwan siyang mag-isa. Kahit sabihin pang sanay na ito sa islang kinalakihan, alam niyang hindi ganoon kaligtas sa lugar na yon. Kumain muna tayo ng pananghalian. Mamaya, ako na muna ang mangunguha ng mga prutas o halaman na maaari nating makain. Ikaw naman yung mangisda sa tabing dagat, maliwanag? Nagulat pa siya dahil tinanghali na pala sila. Kaya madali silang kumain upang makapag-asikaso na. Hindi po pwedeng magsayang ng oras kapag may liwanag. Kinakailangan nila mag-imbak ng pagkain, lalo na't madalas nang umulan. Mabuti na lamang at hindi nasakop ng China ang isla na yon, kaya 2 klima lang ang nararanasan nila. Ngunit minsan ay naapektuhan din sila ng panlalamig kapag taglamig sa bandang China. Sige Lo, mag-iingat po kayo ah. Huwag po kayong magpapagabi at magpapaabot ng ulan. Bilin sa kanyang lolo, kahit nasanay ito sa pagsuong sa gubat. Napailing na lang ang matanda. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na kaya ko na to apo. Nakung bata ka. Naghiwalay na sila ng paroroonan. Nagtungo sa tabing dagat ang dalaga. Dala ang kanyang sibat at lambat. 2 uri kasi siya kung manghuli ng isda. Naglalagay siya ng lambat sa bandang ilalim at iiwanan niya yun upang makapagsibat naman ng malalaki. Pagkatapos ay sa mabato naman siya pupunta sa may dalampasigan upang doon manghuli ng isda. Sa kabutihang palad ay may nakita kaagad siyang malaking isda na papalabas na sa bato. Mabilis niya yung tinira kaya naman nakahuli siyang kaagad. Pagkatapos nun ay may sumunod pa. Nakakapagtaka na sagana sa isda ang dalampasigan na iyon kaya hindi siya nagsayang ng oras. Hanggang sa napansin niyang may direksyon kung saan nanggagaling ang mga isda. Sinundan niya yun hanggang may makita siyang tao. Nanlaki ang mata niya nang makita yung mga isdang nagsisilapitan sa sugutang binti ng nakahandusay na lalaki. Kaya naman mabilis siyang tumalima at pinagsisibat ang mga isda, dahilan upang magsialisan sila. Base sa sugat nito ay mukhang malala ang lagay niya. Nakadapa ito at nakasuot ng mabigat na suotin na hindi mapagtanto ni Yuri kung ano yun. Hindi naman yun sundalo dahil minsan na siyang nakakita ng sundalo noong minsang nakatira pa sila sa bayan. Mga 3 o 4 na taong gulang pa lamang siya. Pinaharap niya ang lalaki at nakita kung gaano ito kagwapo. Napalunok pa siya ngunit mabilis siyang napailing-iling. Walang oras para mag-isip ng ganoong bagay. Inilapit niya ang hintuturo niya sa kanyang ilong. Mahina ang paghinga nito. Pagdakay inilapit nito ang kanyang tenga sa may dibdib. Nang kumpirmadong buhay pa ito, inilapag niya ang basket sa may buhanginan at tinakpan ng maayos upang hindi makatakas sa mga isda. Ginamit nito ang buong lakas upang buhatin siya, ngunit halos patiran siya ng hininga dahil braso lang ang kaya niyang buhatin. Kahit batak na siya sa trabaho, ay hindi pa rin niya kaya ang lalaki. Pinagmasdan niya ang lalaki at tiningnan ang suot nito. Naisip niya na ang nagpapabigat rito ang suot niyang makapal na kung ano man dahil basa ito. Kaya naman huhubaran na lang niya ang lalaki. Kahit hirap na hirap ay hinubaran niya ang lalaki. Mabuti na lamang at may panloob ito. Ngunit napansin niyang ang suot nitong bilog na kulay ginto na may nakaukit na lampara at salitang hindi niya maintindihan. May tali itong kadena na ipinulupot ng lalaki sa kanyang kamay upang hindi maalis. Mukhang mahalaga sa kanya kaya tinabi ng dalaga. Nang mapagtagumpayan niya ang lahat ay hinila pa rin niya ang lalaki. Kumpara kanina, hindi na ito mabigat. Pero umungol ang lalaki na wari na sasaktan. Nabitawan niya ito nang maalala ang sugat sa binti. Hindi pala yun natakpan kaya napuno ng buhangin. Ang ingot mo talaga, Yuri. Anya sa isip. Habang hindi magkanda-ugaga sa paghahanap ng ipang tatali sa sugat nito. Hindi pwede yung suot ng lalaki kanina dahil sa makapal at mabigat ito.
Hindi rin yun basta-bastang matatabas, kaya wala na siyang mapagpipilian kung hindi ang sarili niyang manipis na damit. Halos maubos ang pagtabas niya sa manipis niyang damit upang tuluyang matakpan ang nagdurugong sugat nito. Kung bakit naman kasi puro maninipis sa mga damit niya dahil na rin sa sobrang kalumaan. Nagpatuloy siya sa paghila sa lalaki. Wala siyang kaalam-alam na medyo nakadilat na ang binata, kaya nabanaag niya ang isang babae. Ngunit hindi klaro. Kalaunan, dahil sa sobrang panghihina, ay nawala na rin siya ng malay tao. Nagdamit muna siya bago nilinisan ng binata. Binalikan niya ang mga isdang nahuli. Mabuti na lamang at marami-rami yon, sasapat sa kanilang tatlo. Susunduin niya sa gubat ang kanyang lolo upang makakuha na rin ng halamang gamot para sa sugat ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit parang alalang-alala siya roon kahit hindi pa niya ito nakikilala. Hindi nga niya alam kung mabuti bang tao yon. Pero ang mahalagay na gamot muna ito. Kung sakaling masama nga ito, ay agaran niyang sasaksakin yon. Pero malabo naman yon. Sa malaanghel nitong mukha, ay malabong masamang tao ito. Ang kainosentehan ni Yuri sa mga tao at pananabik na makakita ang nagligtas kay Ace. Babalik na sana sina Izzy sa Spratly Island, ngunit hindi pumayag ang China dahil sa laki ng pinsala doon. Lalo na't manghihimasok ang gobyerno at kakalat ang tungkol sa underground syndicate. Ngunit katakatakang nawala daw ang badge. Alam nila Izzy na si Ace ang nakakuha noon. Nag-insist ang China na kung nakuha nga ng grupo nila ang badge na yon, ay dapat maipakita nila. Bibigyan sila ng 1 buwan na hanapin at maipakita yon dahil kapag nabigo sila, ay sila na mismo ang maghahanap ng kaisa-isang badge na yon. Hindi na nakaangal ang Sigma. Kasalanan ko to! Pag-aako ni Izzy sa sarili. Tinapik ni Drake ang braso nito. Hindi mo kasalanan yun. Bago pa tayo pumasok sa mga ganito, alam na natin na wala nang kasiguraduhan ang buhay natin. Ginawa lang ni Ace ang makakaya niya para mailigtas rin tayo. Ako ang leader, kaya dapat ako ang nagsakripisyo. Hindi naman ang badge ang inaalala ko eh, kung hindi ang pinsan natin. Kaya wag mong masabi-sabi na patay na siya. Mainit na ulong sigaw ni Izzy kay Drake na kinwelyuhan pa siya. Tama na, tama na! Nanginginig na sigaw ni Leonard habang nakasabunot sa buhok at nanlalaki ang mga mata. Umaatras ito. Leo! Baling ng dalawa sa kanya na tila natauhan. Mukhang na-trigger nila ang sakit ni Leo. Kinuha ng binata ang scalpel nito, saka itinutok sa dalawa. Huwag kayong lalapit! Mga halimaw kayo! Muli ay sigaw ni Leonard. Malaking problema to. Hindi nila ay naasahan na muling aatake ang sakit ni Leonard. Manlalaban ito dahil sa inborn hallucination nito. Hindi niya makilala ang mga tao at mag-iiba ang kanyang paligid, kaya magiging agresibo at marahas siya. Kailangan natin siyang patulugin, sabi ni Izzy. Sumang-ayon naman si Drake kaya pinagtulungan nila ang pinsan. Ngunit sadyang kay lakas ito dahil hindi nito kontrolado ang sarili. Lalo na't ibinubuhos nito ang buong lakas kapag ganitong inaatake siya. Naghahalo ang takot at galit. Halos hindi sila makalapit rito. Ngunit nang makakuha sila ng pagkakataon at napataob nila ang binata, ay mabilis na tinurukan ni Drake ng syringe ng pampatulog si Leo. Ngunit alam nilang hindi basta-basta mawawala ang sakit nito kahit na magising siya. Kaya kinakailangan nilang ikulong ito sa kwarto hanggang makabalik siya sa realidad. Nang mapagtagumpayan nilang ikulong si Leonard at naitali, ay tumawag na sila ng psychiatric doctor. Ano nang gagawin natin? Nag-aalalang tanong ni Drake. Hanggang ngayon ay hindi alam nila Ellen at Blake ang mga nangyari. Nakapatay lahat ng contact sa kanila at nag-iwan lang ng mensahe na ayos lang ang lahat. Huminga ng malalim si Izzy. Hindi po pwedeng panghinaan sila ng loob o hindi kaya'y magpanik. Magpahinga at kumalma muna tayo. Iisipin ko muna ang magiging posibleng sagot sa ating problema. Utos nito kay Drake dahil bakas sa mukha nito ang pinaghalong lungkot at pag-aalala dahil sa nangyari kay Ace. Ngayon naman ay kay Leonard. Tinapik nito sa ulo ang pinsan sa kamarahang ngumiti. Magiging maayos din ang lahat. Dahil doon ay napangiti na rin siya.
Nagpunta na si Drake sa kanyang kwarto at nagpahinga na rin. Pero si AZ, nagpunta sa monitoring system upang gamitin ang satellite na mahanap si Ace. Ngunit napaupo na lang siya nang walang makitang bakas ni Ace. Huwag naman sana. Masamang damo yun, kaya hindi siya po pwedeng mamatay. Pinanghihinaan man ng loob ngunit ayaw niyang mawalan ng pag-asa. Samantala, naalimpungatan si Ace nang may marinig na nagbubulungan. Talaga bang magigising pa siya? Ilang araw na siyang tulog. Baka ikamatay pa niya ang hindi pagkain. Hindi ito gaya ng bahay pagamutan na pupwedeng matulog kahit na isang buwan na walang kain-kain. Boses ng matanda yon. Lo naman, pinapainom ko naman siya eh. Makakatulong siguro yan. Isa pa, mas malakas na ang tibok ng puso niya ngayon kumpara nung nakita ko siya. Tinig naman yun ng malamyos na boses na tila ba humihele sa kanyang diwa. Akala niya'y panaginip niyang lahat yon, tulad ng nakita niyang babae. Pero nagulat na lang siya nang maramdaman ng tubig sa kanyang labi. Sa hinuha niya'y pinapatakan siya ng tubig. Doon lang niya napagtanto na totoo ang lahat. Lalo na't nanunuyo ang kanyang lalamunan. Binuka niya ng konti ang kanyang bibig bago iyon isinara. Ngunit nagtaka siya nang maramdaman na ang daliri ang naisubo niya. Napamulat siya ng tingin at nagkagulitan sila ng mistisang babae na halos 3 pulgada lang ang kanilang agwat. Parehong nanlaki ang mata nila. Nangangain pala yan ng tao! Sigaw ng matanda. Mabilis niyang hinawakan ng apo sa mga braso at inilayo sa binata at tinutukan ng binata ng sundang. Napasigaw si Ace. Lo, wag naman! Hindi naman niya kinagat ang daliri ko. Awat ni Yuri sa matanda. Sino ka? Bakit mo isinubo ang daliri ng apo ko? Sigaw ng matanda. Bagaman matapang ang pagkakasabi noon, ngunit banaag ni Ace na natatakot ito. Babangon sana siya upang magpaliwanag, subalit bigla niyang naramdaman ang paa niyang sumakit. Aray! Doon lang niya napagtanto na may sugat pala siya sa bandang binti. Lolo, tulungan ho natin siya. Walang nagawa ang matanda nang daluhan ni Yuri ang binata. Huwag kang bumangon, hindi pa tuloy ang magaling ang sugat mo. Malumanay niyang sabi. Napatitig naman si Ace sa dalagang ibinabalik ang dinikdik na dahon sa kanyang sugat. Nalaglag kasi yon nang gumalaw siya. Huminga ng malalim ang matanda. Hoy, ikaw lalaki. Wag kang magkakamali na may gawin sa apo ko. Kung hindi, babalatan kita ng buhay. Saka bumaling sa kanyang apo. Ikaw naman, Yuri. Huwag kang basta-basta magtitiwala. Maghahanda muna ako ng tinola upang mainom ng lalaking iyan. Opo, nakangiting sabi ng dalaga. Nang makaalis ang matanday, saka palang nakapagsalita si Ace. Yuri? Masuyo niyang sambit na ikinagulat ng dalaga. Alam mong pangalan ko? Kababanggit lang ng lolo mo. Natutuwang sabi ni Ace. Pinamulahan naman ng pisngi ang dalaga. Oo nga naman, kababanggit lang ng kanyang lolo. Napaghahalataan tuloy na lutang siya. Ngayon lang siya nagkaganito, lalo na't ngayon lang ulit siya nakakita ng tao. Ako nga pala si Ace. Ace? Ang ganda naman ng pangalan mo. Nahihiyang puri ng dalaga. Mas maganda ka. Nga pala, paano kung napunta rito? Bigla ay tanong niya. Sa totoo lang ay alam niya ang mga nangyari. Subalit hindi niya alam kung papaanong napadpad sa lugar na yon. Mabuti na lang at nakaligtas pa siya. Ano kasi, nanguhuli ako ng isda sa dalampasigan sa may batuhan. Doon kita natagpuan. Dahil sa sugat mo kaya maraming isda ron. Nagsalubong ang kilay ni Ace. Isda? Mahinang tanong niya. Paano ba naman kasi? Mukhang hindi siya mamamatay sa pagsabog kung hindi dahil sa mga isda. Oo, naamoy nila ang dugong umaagos sa'yo. Ang laki kasi ng sugat mo eh. Napano ka pala? Bakit ka sugatan? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Napaisip tuloy si Ace kung hindi ba siya takot rito. Ni hindi niya inisip na baka masamang tao siya o tinutugis ng kung ano, kaya nasugatan siya. Mukhang nasabugan ako sa pinagtatrabahuhan ko. Palusot niya. Ano? Saan ka ba nagtatrabaho?
Mabuti na lang at nakaligtas ka. Anya na, magkasalikop pa ang mga palad. Ngumiti si Ace. Napakaamo kasi ng mukha ng dalaga. Umaapaw ang kagandahan nito. Kulot ang mahabang buhok at maliit na mukha. Parang isang prinsesa. Yan ang tumatakbo sa kanyang isip. Marami na siyang nakilalang magagandang babae. Pero kakaiba ang nasa harapan niya ngayon. Ibang-iba. Bare face, yet beautiful. Innocent, yet independent. Yung tipo ng babae na kahit saan mo ilugar ay ipagmamalaki mo. Babaeng hahangarin mong makasama habang buhay. Ace, may dumi ba sa mukha ko? Tanong ng dalaga dahil napansin nito ang pagtitig nito sa kanya. Ngunit mukhang hindi siya naririnig ng binata. Napalunok siya nang bumaba ang tingin ng binata sa kanyang labi. Ang perpekto mo, bulong ni Ace. Napatulala ang dalaga dahil sa sinabi ng binata. Unti-unti na sanang maglalapit ang labi nila ng... Yuri, ano ba apo? May ginawa ba sa iyo ang lalaki na iyan? Kanina pa akong tawag ng tawag sa iyo. Sigaw ng kanyang lolo na sumulpot na sa may pintuang gawa sa kawayan. Dahil doon ay mabilis na nagkunwaring abala ang dalawa. Kunwari ay inaayos ng dalaga ang dinikdik na dahon sa sugat ni Ace. Habang ang binatay napapangiwi kunwari sa sakit. Sorry po lo, lagi ho kasing nahuhulog ang mga gamot. Kanina pa yan, halika na. Tulungan mo muna akong ihawin ng ibon. Dalhan mo muna siya ng sabaw nang sa ganun mainitan ng sikmura. Nariyan na po, sagot niya. Umalis ang matanda mula sa pagkakadungaw. Alis na muna ako. Sige, nga pala, salamat ha. Isang matamis na ngiti ang itinugon ni Yuri sa kanya. Napakagat ng labi si Ace. Nakakahiya yung inakto niya. Hindi niya alam kung bakit ang lakas na agad ng tama niya sa dalaga. Mukhang kailangan muna niyang magpahinga roon bago siya umalis. Naalala na naman kasi niya ang mga nangyari. Umaasa siyang alam na ng Sigma na buhay siya. Ngunit hindi pa siya pwedeng magpakita. Delikado. Baka mamaya niyan ay nasa teritoryo pala sila ng China. Ang alam niya ay nakuha niya ang badge. Yun nga lang, habang papalayo siya, ay natangay na siya ng alon. Nawala na siya ng lakas sa paglangoy dahil natamaan siya ng bagay na galing sa pagsabog. Himala pa nga na nabuhay siya. Lalo na't heto, may nakilala pa siyang anghel. Ayaw niyang mag-assume kaso mukhang dininig na rin ang kanyang hiling. Inikot niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng silid na yon. Walang kalaman-laman. May maliit na tampipi doon na, kung iistimahin, ay mukhang mga damit ang nasa loob noon. Isang kubo yun na gawa sa kawayan at ang bubong ay gawa sa dayami. Nagtataka siya kung papaano sila nabubuhay ng ganoon ng dalaga. Siguro may mga kapitbahay pa sila roon, kaya naman humiga siya ng maayos. Saka nag-isip kung kailan siya uuwi. Kailangan kasi niyang magpagaling. Ang pinakamalalang isipin niya ay ang badge. Mukhang maling-mali na kinuha niya yon. Mas mabuting iniwanan niya yun at balikan na lang nila. Sa kadahilanang sila nga hantingin kapag nagkataon na hindi nila maipakita yon. Kung maiharap naman nila ay magiging under na nilang lahat ng syndicate ng China. Nag-iisa at namumukod tangi ang mga badge sa bawat bansa. Kaya hindi po pwedeng mawala yon. Sumisimbolo sa kapangyarihan nila yon. Kaya nga pinag-aagawan. Mahihirapan ng Sigma sa pag-underground kapag nawala yon. Dahil habang buhay silang mahahunting at susundan ng mga Chinese syndicate member. Kahit hawak nila ang Hawaiian badge. Sa lalim ng kanyang iniisip ay hindi na niya napansin si Yuri na pumasok na pala. Mukhang malalim ang iniisip mo. Anang dalaga na hindi pa rin nawawala ang pagkakangiti. Ano kasi, siguro nagugutom na ako. Makapal na mukhang sagot nito. Lalo na't nakita niya na may dalang mangkok na mainit na sabaw ang dalaga. Pasensya na kung sabaw lang muna ang mahihigop mo ngayon. Ngayon pa lang kami magluluto ng hapunan. Nahihiyang sabi ng dalaga. Nakaramdam tuloy ng guilt si Ace sa katwiran niya. Hindi, ayos lang. Ano kasi, makita lang kita, busog na ako. Napababa ng tingin si Yuri. Ba't ba ganun ang nararamdaman niya? Ang gaan ng loob niya kay Ace. Maiwan muna kita, baka sumigaw na naman ng lolo ko. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka ha.
sabi niya, sabay alis. Naiwan na namang mag-isa ang binata na sinundan ng tingin ng dalaga mula sa pintuan. Napahinga siya ng malalim. Gusto na tuloy niya makalakad kaagad nang makatulong naman siya sa kanila. Binalingan niya ang sabaw. Lumagok siya. Ang sarap. Anya sa isip. Naalala niyang naisubo niyang daliri. Napangiti siya. Pero napaisip siya kung bakit ganoon kalapit ang mukha niya sa dalaga. Chine-check ba nito ang kanyang hininga? Mukhang alalang-alala nga siya rito. Hindi lang ang Sigmang nag-aalala sa kanya, pati na rin si Yuri. Hindi naman siya mahihirapang makitungo sa mga ito kahit exotic ang buhay ng dalaga. Bilang Sigma ay naranasan na rin nilang mag-training sa gubat, kaya masasabi rin niyang sanay na sila sa surviving life. Not until makita niya ang agahang inihatid sa kanya ni Yuri, kinaumagahan. Teka Yuri, ano to? Nanlalamig na tanong ni Ace. Pagkain mo. Tigda 3 sa atin nila lolo. Yung matataba sa'yo kasi. Kailangan mo ng lakas upang gumaling. Anang dalaga na halatang ipinagmamalaki pa. Napapalunok siya habang pinagmamasdan ng mga iyon. Ayos lang yung kahapon na inihaw na ibon. Pero yung ngayon, hindi niya masasabi kung kaya nga ba niyang masikmurang kainin ang inihaw na daga, palaka at ahas. Bakit? May problema ba? Nag-aalalang tanong ng dalaga nang mapansing pinagpapawisan si Ace. Ayaw mo ba? Hindi naman. Ano kasi, mainit lang. Palusot niya. Bahagyang natawa ang dalaga. Huwag ka mag-alala. Malilinis sa mga iyan. Naalisan na rin namin ang lamang loob yan. Sa tagal na namin rito ni Lolo, alam na namin ang may laso na hayop. Malilinis sa mga iyan at malasa dahil galing sila sa gubat. Tila nakaramdam naman ng hiya ang binata. Siya nga itong tinutulungan pero siya pang nag-iinarte. Kaya naman wala siyang nagawa kung hindi damputin ang nakatuhog na ahas. Iisipin na lang niya na isaw yon. Pagdakay ibinaba rin niya. Nakita niyang medyo nadismaya si Yuri. Naisip siguro nito na nandidiri siya. Kailangan ko ng tubig. Paborito ko kasi ito sa Maynila eh. Kami na mga pinsan ko. Anya, upang huwag malungkot ang dalaga. Mabilisan na patitig si Yuri sa kanya at malapad na napangiti. Talaga? O sige, teka kukuha ko ng tubig ah. Napabuntong hininga ang binata. Ano ba tong ginagawa ko? Magpakalalaki ka nga Ace, sa isip niya. Nang dumating ang dalagay, hinawakan niya ang plastik na baso. Pikit mata niyang kinagat ang inihaw na ahas. Sasabayan na sana niya ng lagok ng tubig pero napansin niya ang lasa nito. Dahan-dahan niyang nginuya ang mga iyon. Ang sarap, naibulalas niya. Masarap talaga yan. Anang dalaga na may pagmamalaki. Hindi na naisip ng binata kung anong uri ng pagkain ng mga iyon. Isa pa, sinisikap ng maglolo na tulungan siya. Natutuwa ang dalaga sa napapanood. Wala kasing reklamo si Ace. Kahit naman nahahalata niya na naninibago ito. At mukhang hindi sanay sa ganoong pagkain. Pero sinusubukan naman niyang makisama. Nang matapos mag-agahan ay naiwang mag-isa ulit si Ace. Maghahanap na naman kasi ng pagkain ng maglolo. Sadyang napakabait nito sa kanila. Kaya naman naisipan niyang itayo ang sarili. Kaya naman na niya at sanay na siya sa sakit. Ilang beses na nga siyang nabugbog. Heto pa kaya na ngayon ay parang daplis na lang. Iika-ika siyang naglakad kagaya ng ginagawa niya sa tuwing nagbabanyo. Nakakahiya na rin kasi na lagi siyang inaalalayan ng dalaga. Ilang araw din kasi itong nakatulog simula nang matagpuan siya. Kaya naman kailangan niyang makabawi sa dalawa. Nang mapagtagumpayan niyang makatayo ay ginamit niya ang saklay na iniwan sa kanya ng dalaga bago sila umalis. Kahit nahihirapan ay pinilit ni Ace na maglakad. Nakita niya ang kusina na maayos na. Tumingin siya sa labas at doon lang niya napagmasdan ang malawak na dagat. Malapit lang pala yun sa kubo. Ang ganda. Naiiba ang karagatan doon kumpara sa mga beach na napuntahan nila. Kitang-kita rin niya ang malawak na asul na kalangitan. Napakapayapa. Ngunit sa kabila noon ay alam niya na kung gaano ito kaganda ay may kaakibat din itong matinding panganib kapag masama ang panahon. Naisip tuloy niya kung papaano si Yuri kapag may bagyo.
lalo na't halatang hindi matibay ang kubo. Nakaramdam tuloy siya ng lungkot para sa maglolo. Gusto sana niyang pumunta sa dalampasigan kaso nasagi ng kanyang paningin ang nakatambak na kahoy. Naghanap siya ng maaaring ipangsibak doon. Malapit nang dumilim nang umuwi si Yuri at ang kanyang lolo sa kubo. Nag-alala sila na hindi pa pala nakakapananghalian si Ace. Ngunit napansin nilang umuusok sa may kubo nila. Nakaramdam sila ng kaba at mabilis na dinaluhan yon. Ngunit kaagad naman silang nakahinga ng malalim nang makitang nag-iihaw ng isda si Ace. Nagtaka sila. Nakasaklay pa rin naman ito. Saan naman ito nakapanguhan ng isda? Ace, ba't ka nag-iihaw? Hindi ka pa masyadong magaling. Ayos lang yun. Nakakatayo at kahit papano'y nakakalakad na ako. Nababagot na ako kaya naghanap ako ng magagawa. Saan ka kumuha ng mga isda? Ang lolo ni Yuri ang nagtanong. Marunong ka palang mangisda. Saad naman ni Yuri. Ipinakita ni Ace ang handmade niyang pamingwit. Namangha si Yuri sa pagiging malikhain ng binata. Hindi kasi nila inaasahan na maaasahan din pala ito. Kaya naman mas lalong umuusbong ang pagkagusto niya sa binata. Inaamin niya sa kanyang sarili na may gusto na ito kay Ace. Kahit hindi pa niya ito kilala ng lubos. Oo nga pala, wala pa pala silang alam sa isa't isa. Nakakapag-usap ngunit ni minsan ay hindi sila nakapagkwentuhan tungkol sa personal nilang buhay. Kayo naman ho ang magpahinga, ako nang bahala rito. Ani Ace na masayang nag-iihaw. Ngunit umiling ang matanda at naglaga ng hilaw na saging. Masarap isabay ang inihaw na isda sa nilagang saging. Sabi ng matanda na kung sa unay naging masungit ito sa kanya, ngayon ay unti-unti nang nakasundo ni Ace. Naging maayos ang kanilang hapunan nang mag-aya sa labas si Yuri. Lo, dun muna kami sa may buhanginan. Maliwanag kasi ang buwan ngayon. Sayang naman kung hindi makita ni Ace ang ganda ng ating isla. Sige, pero umuwi kayo kaagad ha. Opo. Namangha si Ace kasi ngayon lang niya nakita kung gaano kaliwanag ang langit. Ibang-iba sa syudad. Ang ganda. Maganda naman talaga ang kalangitan. May langit naman sa inyo, hindi ba? Anang dalaga. Bahagyang natawa si Ace sa sinambit ni Yuri. Kung hindi lang niya alam na inosente ang dalaga, ay masasabi niyang namimiloso po ito. Bakit? Wala naman. Tama ka. May langit doon. Pero dahil sa dami ng ilaw, hindi maaninag ang mumunting ilaw ng mga bituin. Hindi kagaya rito. Umaapaw ang ganda. Dahil sa natural ang lahat. Maraming ilaw? Siguro maganda sa inyo. Maraming tao at maraming... Hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil nahiya siya. Maraming ano? Babae. Mahina na halos pabulong na sagot ng dalaga. Ngunit narinig pa rin yun ni Ace. Marami nga. Pero dahil sa impluwensya ng Western, ay halos liberated na ang mga kababaihan doon. Pare-parehas at bihira ka nilang makakita ng namumukod tangi kagaya mo. Napatingin sa gilid ang dalaga upang maiwas na makita ng binata ang kanyang mukha. Alam niyang nagiinit na naman ang kanyang pisngi. Liberated? Sambit ni Yuri na hindi maintindihan ang ilang salitang sinasabi ni Ace. Tumango si Ace saka bumaling sa dalaga na umiwas. Bahagya niyang naaninag ang dalaga dahil sa ilaw na nanggagaling sa maliwanag na buwan. Sabihin na lang natin na pare-parehas lang sila. Kaya wala ka nang maramdaman na special sa kanila. Simpleng paliwanag niya. Napangiti ang dalaga. Kung ganoon ay naiiba siya at espesyal siya. Pero uuwi ka rin dun, diba? Biglang nabura ang mga ngiti ni Ace nang maalala kung ano ba ang buhay niya, pati ang naiwan niyang problema sa Sigma. Kung tutuusin ay hindi siya pwedeng magtagal doon. Kailangang makaalis siya. Nakaramdam siya ng lungkot sa isipin na may iwan ng dalaga. Oo, uuwi ako. Parang tinusok ng kutsilyo ang puso ng dalaga nang marinig yon. Isipin pa lang na hindi na niya makikitang muli ang binata, ay para bang gusto na niyang maupos. Sinasabi pa lang nito na aalis siya, ay parang gusto na rin niyang mawala upang takasan ang nagbabadyang sakit na darating. Pero kung gusto mo, sumama ka sa akin. Napangiti ng mapaitang dalaga. Hindi pwede. Nagsalubong ang kilay ni Ace. Naisip rin niya kung bakit sila lang din ang tao doon sa isla.
Minsan nang nasabi ng lolo nito na maliit pa lang si Yuri, ay doon na sila tumira. Sinadya talaga nilang magpakalayo. Ang hindi niya alam ay kung bakit. Kapag gusto niyang itanong kung anong dahilan ay naiwas sa tanong ang matanda. Bakit naman? Hindi ka pwedeng manatili rito habang buhay. Mag-aalala ko. Masuyong saad ng binata. Ewan ba niya kung bakit pa niya kinukumbinsing sumama ang dalaga? Kahit alam naman niyang doon na siya namulat simula noong bata siya. Isa pa, magiging delikado ang buhay niya kung isasama pa niya ang dalagang unang nagpatibok sa kanyang puso. Napabuntong hining ang dalaga sa tanong ng binata. Dito na nakakapit ang buhay namin ni Lolo. Isa pa, kaya kami umalis sa bayan dahil sa insidenteng nangyari. Nagsalubong ang kilay ni Ace na matamang nakikinig. Tumingala ang dalaga na para bang inaalala ang mga huling sandaling alaala sa bayan bago sila napunta sa isla. Sinunog ng mga tao ang kubo namin matapos ipag-utos ni Don Arnulfo Rianillo yun sa kanila. Aniya na kahit matagal na'y parang sumasariwa pa rin ang sakit mula sa nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Bakit pinasunog ang kubo niyo? Ba't hindi kayo nagpapulis? Desperadong tanong ng binata. Nakaramdam siya ng galit sa mga taong ng argabyado sa pamilya ni Yuri. Makapangyarihan ang mga Rianillo. Sabi ng lolo ko, noong nagkaroon na ako ng kamalayan, pinagbintangan silang nagnanakaw sa mansyon dahil katiwala doon ang mama ko, kahit wala man lang ebidensya. Saan naman lang ay ipinakulong sila o pinalayas man lamang. Nasama sa nasunog ang mga magulang ko. Naitakas lang ako ng lolo ko. At sa takot na baka balikan kami, ay nagpakalayo-layo na kami. At ito nga, gamit ang bangka na ninakaw ni lolo, napadpad kami rito. Siyang nag-alaga, nag-aruga, at nagpalaki sa akin. Kahit di ko maalala ng malinaw ang mga nangyari, hindi ko naman makalimutan ang sigaw at pagmamakaawa ni nanay at tatay. Kwento ng dalaga ng sa pagkakataon na yon ay garalgal na ang kanyang boses. Napakuyom ng kamao ang binata. Gusto niyang pumatay at pagbayari ng mga taong nanakit sa damdamin ni Yuri. Hindi niya alam na ang bigat pala ng pinagdaanan nito, kaya nalayo sila sa mga tao. Umiyak ang dalaga sa unang pagkakataon sa pananatili niya ron. Ang palangiti at maamo nitong mukha ay naghihinagpis ngayon sa harapan niya. Niyakap niya ang dalaga. Pangako ko sa'yo, magbabayad ang mga taong gumawa nun sa inyo. Hindi ako papayag na hindi makuha ng mga magulang mong hustisya. Dahil sa narinig ay tinugunan nito ang kanyang yakap. Gumaan ang kanyang pakiramdam sa sinabi kahit imposibleng matupad ang sinasabi nitong hustisya. Pangako ko yan. Gagabayan kita upang harapin ang takot para maibalik ka na sa dapat ay pinanggalingan mo. Matatag na wika ni Ace. Gustong maniwala ni Yuri. Gusto niyang sumama at magtiwala ngunit tumatatak na sa isip niya na doon na siya mamamatay. Imposible na kasing mawala ang kanyang takot sa maraming tao. Pero papaano ang nararamdaman niya? Naguguluhan siya pero gusto niyang namnamin ang pakiramdam na sana nga ay totoo yun. Kung sakali man na makauwi ako, ipapangako ko na babalik ako at sisiguraduhin ko na wala na ang mga hayop na yun na kinatatakutan mo. Mga hayop na mas masahol pa rito sa kagubatan. Tuluyan ng humagulgol si Yuri. Ngayon lang niya naramdaman ang ganitong kapanatagan mula sa taong alam niyang espesyal sa puso niya. Ilang sandali rin silang magkayakap hanggang tawagin na sila ng kanyang lolo. Mabuti na lamang at medyo malayo sila, kaya hindi makita na magkayakap sila. Salamat, nakakahiya tuloy sa'yo. Umiling si Ace at pinagmasdan ang mukha ng dalaga. Kahit hindi nito masyadong maaninag yon, ay alam niyang maaliwalas na yon. Ginagap nito ang kanang kamay niya. Pansamantalang ang kaliwang hintuturo niya inihawi sa buhok ng dalaga na hinahangin. Pagdakay inilapit ang mga palad sa maliit ng muka. Napapikit ang dalaga sa posibleng mangyari. Ngunit naramdaman lang nitong noon ni Ace na nakadikit sa kanya. Umuwi na tayo. Baka puntahan pa tayo ng lolo mo. Mahinang usal ni Ace. Napangiti si Yuri. Akala niya'y hahalikan siya nito. Magkahawak ang kamay na nilisan nila ang dalampasigan. Napag-alaman ng dalaga na aalis ito kapag gumaling na siya. Kaya naman susulitin na ni Yuri
ang mga panahon na kasama niya ang binata. At bago pa ito umalis, ay aamin na siya ng nararamdaman nito sa kanya. Nang gabing yun, ay masaya silang nakatulog. Iniisip ang mga bagay na maaari nilang gawin habang magkasama pa sila. Inalis na rin ni Ace sa kanyang isipan ang pag-iisip sa problema niya. Ayaw na muna niyang mabagabag habang kasama ang dalaga, lalo na't madali itong mag-alala. Lumipas ang 2 araw at mas nagiging malapit pa sila sa isa't isa. Maraming ikinikwento si Ace patungkol sa bayan, ngunit hindi ito nagsasabi ng personal nitong buhay. Kontento naman si Yuri dahil doon. Kahit di magsabi si Ace ay nire-respeto niya yun. Hahayaan niyang sabihin ang lahat sa tamang panahon. Isa pa, napansin niya na maaasahan nito pagdating sa paghahanap buhay. Kaya mas lumalim ang pagtingin niya rito. Lalaking lalaki. Idagdag pa ang kagandahang lalaki at katawan nito na pilit niyang iniiwas sa kanyang isipan. Nagmahal siya ngunit ayaw niyang magnasa. Para sa kanya ay isa yung kalaswaan sa dalagang kagaya niya. Habang nasa labas sila sa may bangkong gawa sa kawayan, ay nakatulala si Yuri sa may buwan. Ang ganda ng buwan, no? Ang laki ring tignan. Malaparaiso ang lugar na ito. Puna ng binata. Bumaling sa kanya ang dalaga. Ace, gusto mo bang makita ang kagandahan ng gubat kapag ganitong maliwanag ang buwan? Tanong ng dalaga. Hindi ba delikado dun kapag gabi na? Delikado kapag maulan. Isa pa, sa nakikita ko, hindi ka naman takot sa masusukal. Maraming alitap-tap doon sa puno ng balete. Ang ganda nilang pagmasdan, lalo na doon sa may bukal. Gusto kitang ipasyal doon. Anya. O sige, pumunta tayo ron. Kumuha ng sundang at sibat ang dalawa bilang depensa sa kung ano man ang makikita nilang mabangis na hayop. Hindi naman talaga natatakot si Ace. Sanay na siya sa dilim, kaya nga siya ang eye-opener sa mga operasyon nila. Kasi ibang klase ang paningin niya kahit gabi pa yan. Pero namamangha siya sa dalaga. Walang kaarte-arte at takot sa mga ganito. Natutuwa siyang isipin na nakakasabay ito sa kanya. Kung sakaling tanggapin ito ang alok niya na doon na lang manirahan sa bayan, ay sisiguraduhin niyang walang makakaangkin kay Yuri. Lalo na doon sa mga ugok niyang pinsan. Baka kasi matakot sa kanya ang dalaga. Habang patungo sila sa loob ng gubat, ay pinatalasan niya ang kanyang mga mata at isipan. Mahirap na, baka mapano si Yuri at isipin na hindi siya nito mapoprotektahan. Ngunit hindi niya lubos akalain na habang papaloob sila, ay wala siyang maramdamang panganib. Mga huni ng kuliglig ang mga naririnig nila. Isa pa, napakapayapa ng lugar na yon kahit sabihing madilim at masukal. Kabisadong kabisado pa rin ng dalaga ang dinaraanan nila. Talo pa nito si Ace. Siguro'y nasanay lang din ito. Hinawakan siya ng dalaga sa kamay, kaya nagulat pa siya. Pero nagpaubaya na lang din si Ace. Ilang minuto lang ay nakarating sila sa isang malaking puno na sa kauna-unahang pagkakataon lang niya nakita. Hindi niya alam na may ganoon pala talaga sa totoong buhay. Buhay na buhay ang puno dahil sa nagliliwanag na mga ilaw ng mga alitap-tap. Kahit nakapag-mountain climbing sila ng kanyang mga pinsan, ay ni minsan hindi pa siya nakakita ng ganito. Parang fairy tale na pinapanood yon kasama ang babaeng mahal niya. Kabaklaan man kung iisipin kaso gusto munang magpatangay ni Ace. Ang ganda! Naibulong na lang niya. Sabi na nga ba't magugustuhan mo eh. Kaya nga dinala kita rito. Kasi ayaw kong mapalampas mo ang ganitong senaryo. Sambit ng babae. Nilingon ni Ace ang katabi at nakita nito ang mga mata nitong kumikislap. Napahigpit tuloy ang paghawak niya sa kamay ni Yuri na naramdaman naman ng dalaga. Napalingon din tuloy siya kay Ace kaya nagtama ang kanilang paningin. Alam mo, normal lang sa akin na makakita ng ganito. Bata pa ako, tumatakas na ako para makakita ng mga ganito. Maganda, oo. Pero ngayon ko lang nakita kung gaano sila ka-espesyal. Bakit naman? Hindi naman sila nakakasawang tignan. Eh kasi nandito ka. Kasama kong nanonood sa kanilang nagliliwanag. Ikaw lang pala ang kulang para mapunan ko ang hinahanap kong ganda sa kanila. Sabi nito na halos pabulong lang.
Nagulat ang binata sa kumpisal nito. Hindi man derechahan ay batid na nito kung anong pinahihiwatig niya. Yuri, naisambit niya. Nagkatitigan silang dalawa na para bang nangungusap ang kanilang mga mata. Yuri, mahal kita. Mahal na mahal. Ngayon ko lang tong naramdaman. Masuyo at buong pagmamahal na sambit ni Ace sa dalaga. Hinawakan ng dalaga ang pisngi ni Ace. Ganon din ako. Mahal din kita, Ace. Simula pa nung una kitang matagpuan, iba nang nararamdaman ko. Ayoko na sanang aminin pero nakumpirma ko lang habang naiisip ko nga alis ka na. Halos maiiyak na sabi nito. Pangako, babalikan kita, mahal ko. Wika ni Ace. Ikinulong ng binata sa kanyang mga palad ang pisngi ng dalaga. Dahan-dahang naglapit ang kanilang mga labi hanggang maglapat ang mga iyon. Masuyong hinalikan ng binata si Yuri. Mahal kita, Yuri. Mahal din kita, Ace. Nagpunta sila sa bukal kung saan malapit lang sa balete. Nagtanggal ng pangitaas si Ace at nauna na sa bukal. Inalis na rin ni Yuri ang saplot. At kahit ang mga alitap-tap at buwan lang ang nagbibigay liwanag sa kanila, ay nabanaag pa rin ito kung gaano kaganda ang kanyang katawan. Napapalunok siya habang papalapit sa kanyang dalaga. Hindi naging hadlang ang lamig ng bukal upang magsilab ang init na kanilang nararamdaman. Kinabukasan, hindi na paika-ikang maglakad si Ace. Tuluyan na siyang nakapaglakad at tanging peklat lang na iwan sa kanyang mga binti. Magaling na ako, Yuri. Masayang bungad ng binata pagkalabas sa kwarto. Oo nga, magaling ka na nga. Natutuwa niyang sabi, ngunit kalaunan ay napalitan rin ng lungkot ang kanina'y kaligayahan. Napabuntong hininga si Ace sa kaniyakap ang dalaga. Biglang pumasok ang matanda at nakita ang senaryo. Anong ibig sabihin nito? Lo, magpapaliwanag kami. Lolo Estong, mahal ko po si Yuri. Sabat ni Ace. Mahal? Hindi ba't aalis ka na rin? Iiwanan mo na rin ang apo ko. Hindi po, babalikan ko po siya. Hanggang maiganti ko ang mga magulang niya. Pangako ko po, hindi ko po hahayaan na dumating ang panahon na mag-isa na lang si Yuri dito. Dahil sa sinabi ni Ace ay natigilan ng matanda. Napapansin na niya na nagkakapalagayan ng loob ang dalawa. Pero nanatili siyang tahimik at umaasang ganito ang mangyayari. Tama nga siya. Darating ang panahon na lilisan rin siya. At alam niyang malapit na yon. Nag-alala siya sa kanyang apo. Ang inaalala lang niya ay kung maipagkakatiwala ba niya ang apo sa binata. Ano naman ang garantiya mo na maipagkakatiwala ko sa iyo ang apo ko? Nagulat si Yuri sa sinabi ng kanyang mahal na lolo. Malamig kasi ang pakikitungo nito kay Ace. Halatang walang tiwala. Pero ngayon, base sa sinabi nito, alam niyang binibigyan niya ng pag-asa ang binata. Gusto niyang maiyak. Wala man akong marerepresenta sa inyo ngayon. Subalit ang buong tiwala niyo ang kailangan ko na babalik ako. Pangako, tanging kamatayan lang ang makakasira sa bigkis na yon. Anya, sabay sugat sa kanyang palad at iniabot sa kamay ng matanda. Nagulat sila sa ginawa niya, lalo na't nagdurugo yun. Iniabot ng matanda ang kanya at nakipagkasundong maghihintay sila. Naiyak si Yuri nang aprobahan na ng matanda ang kanilang pag-iibigan. Ngayon lang din nakita ng matanda kung gaano kasaya ang kanyang apo, kaya natuwa rin siya. Inakay ng dalaga ang binata sa kwarto at doon may inilabas siyang tampipi na halatang nakatago lang. Mga pagmamay-ari mo yan, itinabi ko kung sakaling hanapin mo. Mukha kasing importante eh. Nangunot ang noo niya. Binuksan niya yon at tumambad ang itim na mascot na suot niya nung nag-underground sila. Pati na rin ang mga dahas ay naroroon din at ang radyong kaya pa niyang ayusin. Nang maalisan niya ang lahat ng laman, ay tumambad sa kanya ang badge na may corner na octagonal na kulay ginto. Hindi pala ito nawala. Hindi makapaniwalang sambit niya. Akala niya ay sisirain pa niyang karagatan upang mahanap yon. Nakapulupot yan sa kamay mo kaya alam kong mahalaga yan sa'yo. Ano ba yan? Takang tanong ng dalaga. Ayaw man niyang mag-isip na baka galing ito sa mahalagang tao.
ngunit mabilis niyang inalis din yun sa kanyang isipan. Maayos akong makakauwi kapag nasa akin to. Malalaman mo rin pagbalik ko. Pangako ko sa'yo na walang makakahadlang sa ating dalawa. Papakasalan kita, Yuri, kahit ano pang mangyari. Tuluyan ng naiyak ang dalaga. Nagyakapan silang dalawa. Punong-puno sila ng pangako na gusto nilang matupad na dalawa. Inayos ni Ace ang radyo upang makontak si na AZ. Dahil natuyo at may extra battery siya, ay gumana nga iyon. Hello, this is Ace Montenegro. Is anybody there? Anya pa na paulit-ulit. Hindi maintindihan ni Yuri ang mga lengguaheng sinasambit ni Ace. Pero base sa tono nito'y mukhang nagtatawag ito ng tao. Sa kabilang banda ay halos hindi magkandamayaw sa saya sina AZ. Halos mag-iisang buwan na silang hindi makalapit sa dagat. Lalo na't mahigpit ang bantay doon ng mga Chinese. Hinahunting din sila kaya wala talaga silang magawa. Hindi rin sila po pwedeng umusad, di dahil sa badge, kung hindi dahil sa kaligtasan ni Ace. Hindi kakayanin ni AZ na magpatuloy na hindi natatagpuan ang kumag niyang pinsan. Hoy, saraulo, nasang lupalop ka ba naroroon? Pagalit ngunit may halong tuwang sigaw nito sa radyo. Mabilis niyang tinrace ang pinsan niya gamit ang satellite. At doon natagpuan nilang medyo malayo ito sa Spratly Island, kaya po pwede nilang malusutan ng Marine Syndicate na nagbabantay ron. Naging maayos na rin si Leonard. Si Drake at Blake naman ay naroroon din. Kumpleto sila sa main base, kaya po maibabaw ang kasiyahan nila nang malaman na buhay si Ace. Samantala nakikinig lang si Yuri sa radyo, pati ang matanda. Rinig nila ang tuwang-tuwang mga lalaki sa kabilang linya. Susunduin ka namin dyan bukas. Malakas na sigaw ng lalaki sa kabilang linya. O sige, papatayin ko na to. Baka matrace pa nilang frequency ko, mahirap na. Wala pa akong laban kapag nagkataon. Anya, bago pinatay ang radyo. Gustong itanong ni Yuri kung anong ibig sabihin nitong walang laban kapag nagkataon. Kaso, natatakot siya sa maaaring isagot ni Ace sa kanya. May kalaban ba siya? Mamamatay tao ba siya o baka siyang papatayin? Ewan pero alam niyang si Ace lang makakasagot noon. Mga pinsan ko yon. Itong badge na hawak ko magliligtas sa akin. Mabutit na itago mo. Nakangiti niyang sabi sa dalaga. Sa ngayon, hindi mo maiintindihan kapag pinaliwanag ko sa'yo. Lalo na kapag nalaman mo kung anong trabaho ko. Pero isa lang masasabi ko, hindi kami masamang tao. Ngumiti si Yuri. Kung ano man ang sabihin ng binatay maniniwala siya. Ang mahalagay mabuti siyang tao at dama niya yon. May tiwala ako sa iyo, Ace. Tumambay muna sila sa dalampasigan tulad ng dati. Gusto nilang gugulin ng oras na magkasama habang hindi pa sumisikat ang araw. Ito na kasi ang huling gabi na magkasama sila. Nakapilig ang ulo ni Yuri sa mga balikat ng binata habang nakaakbay sa kanya si Ace. Kung pwede lang na patigilin ng oras ay matagal na nilang ginawa yon. Kaso hindi mababago ang katotohanan na magkakalayo sila. Masaya si Ace na muling makikita ang mga pinsan nito. Subalit hindi rin maalis sa kanyang damdamin na labi siyang mangungulila sa dalaga kapag nakabalik na siya. Kung pwede lang niya itong isama agad, pero hindi pwede. Kailangan munang tapusin muna nila ang gusot ng Sigma at maiganti ang mga magulang ni Yuri upang mapanatag ito sa kanyang pagbabalik. Alam niyang hindi yun magiging madali, pero gagawin niya ang lahat para sa dalaga dahil mahal niya ito. Maagang nagising ang binata, ganoon din si Yuri. Bagsak ang mga balikat habang inaalalayan sa pagbibihi si Ace. Muli nitong isinuot ang kanyang mascot. Hindi niya magawang mangiti ngunit hindi rin siya pwedeng umiyak sa harapan nito. Ayaw niyang masira ang loob ng binata sa gagawin nito. Ayaw niyang panghinaan ito ng loob ng dahil sa kanya. Kailangang maipakita niyang matatag siya. Kakapitan niya ang mga binitawang salita ng binata. Pabukang liwayway na nang mag-abang sila sa dalampasigan hanggang sa may matanawan silang helicopter. Manghang-mangha si Yuri nang malaman na yun palang susundo kay Ace. Napaatras pa sila dahil sa malakas na hanging nanggagaling sa helicopter. Lalapag na kasi ito. Kita nila ang mga lalaking sa tansya niya ay mga pinsan ni Ace. Kumakaway sa kanila. Kaya naman pala ayaw mong bumalik eh.
kasi may chicks ka palang kasama rito. Sigaw ng isa sa mga lalaki. Nagsalubong ang kilay ni Yuri. Chicks? Puro kayo kalokohan. Bilisan niyo nang lumapag. Tugon ni Ace. Nanibago si Yuri sa kung papaano silang sagutin ng binata. Ang masuyo nitong pananalita ay ibang-iba sa kung papaano siya makipag-usap sa mga pinsan niya. Oy Blake, ngayon ka pa sumulpot ngayong tapos ng misyon. Parati na lang. Ako naman ang mag-absent ha. Muli ay sigaw ni Ace. Umalingaw-ngaw ang tawanan nila na sumasabay sa malakas na huni ng helicopter. Nang makalapag na, ay tila ba napamaang si Yuri sa mga nagagandahang lalaki na nagsibabaan. Parang mga Adonis ang magpipinsan. Hawak ang badge ay ikinawa yun ni Ace sa kanila. Nagyakapan ng mga iyon na tila ba hindi nila napapansin ng dalaga. Nang matapos sila sa pakikipagkamustahan, ay doon pa lang nila binalingan ang maglolo. Nga pala, Lolo Estong at Yuri, eto nga pala mga pinsan ko. Si Easy ang nakatatanda at leader namin. Eto naman si Blake, Leonard at Drake. Mga kumag ko yung pinsan. Pagpapakilala nito sa mga pinsan niya. Hi! Sabay-sabay nilang kaway sa dalaga na parang mga bata. Pero alam na ni Ace na may halong pangaasar ang mga iyon. Mga pinsan, si Yuri nga pala at Lolo Estong. Silang tumulong sa akin nang mapadpad ako rito. Silang dahilan kung bakit hanggang ngayon, buhay pa rin ako. Anya. Inaantay na sabihin ni Yuri kung ano siya sa binata, pero wala nang sumunod na sinabi si Ace sa kanila. Maraming salamat sa pag-aalaga sa pinsan namin. Hayaan yung suklian namin ang kabutihan ninyo sa kanya. Wika ni AZ sa maglolo. Ayos lang yun. Importante ligtas siya. Sige na, at nang makauwi na kayo. Kailangan niya ng maayos na pahinga. Tugon nito na halatang nalulungkot. Babalik ako. Paalam ni Ace. Tumangulang si Yuri bilang tugon. Nasasaktan siya. Ang kirot. Sa isang iglap lang ay para bang nawala ang matatamis nitong salita. Lumipad ang helicopter na kumakaway sa kanyang binata. Ngunit nakatanaw lang sa kanya si Yuri. Hoy pre, ang ganda ng Yuri ah. Hindi mo ba chiniks yun? Biro ni Drake. Siyang pakakasalan ko. Nagulat ang magpipinsan. Pakakasalan? Oh, bakit? Naiiba siya sa lahat. Kaya nga sabi ko, babalikan ko siya. Binatukan siya ni Drake. Akala ko pa naman ikaw ang pinaka-romantic sa amin. Kaya pala ganun kasimangot si Yuri. Kung makapagpaalam ka, dinaig mo pang magpapaalam ng pusa. Wala man lang ka-feelings. Anong ibig mo sabihin? Napatampal na lang sila sa noo dahil sa tanong nito. Wala man lang kiss o kung ano pa man. Ni hindi mo pa nga sa amin pinakilala na jowa mo na pala yun. Sabi naman ni Leonard. Napag-isip-isip ni Ace na tama nga sila. Napahilamos na lang siya sa kanyang muka. Naging lutang siya sa nangyari dahil sa pinaghalong saya at lungkot. Lumipas ang halos 2 linggo. Walang Ace na dumating. Lagi na lang ay nakaantabay sa labas ng bangko ang dalaga. Sa umagay nagmamadaling magtrabaho. Baka kasi bumalik ang binata at hindi niya maabutan. Para na siyang napapraning. Apo, matulog na tayo. Gabing-gabi na. Baka mamaya niyan ay magkasakit ka. Nalulungkot na tawag ng kanyang lolo. Siya man din ay naaawa sa apo, kaso hindi siya pwedeng magpaapekto dahil hindi siya pwedeng panghinaan ng loob. Babalik din siya, siguro'y nagkaproblema lamang. Sinungaling siya. Bumalik lang siya sa kanyang buhay, nakalimutan na niya ako. Anya. Sumunga o mga luha sa kanyang mata. Hindi nagtagal ay nagsilaglagan yon. Lumapit ang kanyang lolo. At siya mismo ang nagpunas sa kanyang mga luha. Aalis muna ako, lolo. Hindi kasi ako mapakali rito eh. Walang nagawa ang matanda nang umalis ang kanyang apo. Matatag ang kanyang apo subalit ngayon lang niya nakita na naggaganon ito. Ganoon naman kasi talaga ang pag-ibig. Kung gaano kanyang napapasaya, ay ganoon ka rin niyang masasaktan. At walang kapantay yon. Siguro, madali lang isipin na madali lang kalimutan ng lahat. Pero hindi ang nararamdaman. Dumating si Yuri sa balete kung saan may mga alitap-tap. Ngunit sa pagkakataon na yon ay hindi ganoon karami ang mga iyon. Para bang nakikiramay sila sa kung ano man ang nararamdaman niya. Napaupo siya,
Sabay pinakawala ng iyak na kanina pa niya pinipigilan. Sinungaling ka! Sabi mo babalik ka! Sigaw niya habang humahagulgol. Tumingin siya sa kanyang gilid kung saan nakapwesto noon ang binata. Nangungulila siya kay Ace. Gustong gusto niya itong mayakap. Parang nagsisi siya na hinayaan niya itong lumayo. Napatanong din siya kung totoo nga bang mahal niya ito. Yung mga sinambit niya. O baka nakalimutan na siya nito dahil sa mas maraming babae roon. Nagmukmuk siya roon hanggang mapagod sa kakaiyak. Wala na siyang pake kung may dumating na mabangis na hayop. Mas mabuti pa nga at nang matapos ng paghihirap niya. Ngayon lang siya nasaktan ng ganoon. Walang katulad. Mabuti pa noong bata pa siya at walang kamuwang-muwang. Nasaktan man siya subalit hindi ganoon tumatak sa kanyang puso. Hindi ngayon na buong-buo niyang inaalay kay Ace ang puso niya. Muli ay nalugmok na naman siya nang maalala ang binata. Yung mga ngiti niya, kung papaano siya nito tingnan. Ang mga yakap niya, ang halik niya. Miss na niya ang mga iyon. Lahat ng iyon. Nakarinig siya ng kaluskos. Hindi siya nag-angat ng tingin. Hahayaan niyang kung anumang hayop ang sasakmal sa kanya. Ayaw niya nang nararamdaman ng ganito kasakit na damdamin. Parang hinihiwa ng patalim ang kanyang dibdib. Napakakirot. Hindi ako sanay na nakikita kitang mahina. Mahinang tinig na pamilyar na boses. Pakiramdam niya ay sa sobrang kaparaningan ay tila naririnig na niya ang boses ni Ace. Kahit sino'y manghihina kung ang taong gusto mo ay hindi mo makasama. Wala sa sariling tugon niya. Wala na siyang pake kung magmukha na siyang tanga. Ang mahalaga'y mailabas niya ang sakit na hindi maubos-ubos. At sino bang nagsabi na hindi na tayo magkakasama ulit? Muling tugon ng boses. Ngunit sa pagkakataon na yon ay nakaramdam na siya na may humahaplos sa kanyang buhok. Napatingala siya at tumambad sa kanya ang lalaking matagal na niyang inaantay. Kahit di sapat ang ilaw ng mga alitap-tap ay hindi siya pwedeng magkamali kung sino siya. Ace? Garalgal na pagkukumpirma. Ako nga mahal ko. Tahan na. Nasasaktan akong makita kang ganyan. Mabilis na yumakap sa kanya si Yuri. Akala ko hindi ka na babalik eh. Akala ko kinalimutan mo na ako. Nangako ako hindi ba? At hiningi ko ang buong mong tiwala. Kumawala siya sa pagkakayakap at tinignan ng binata. Dinarama kong totoo nga ba ang lahat. Pinunasan ni Ace ang kanyang luha. Panahon na para maisama ko na kayo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Huwag ka mag-alala. Pwede kang bumalik rito kung kailan mo gusto. Tulad ng dati ay masuyo ang pagkakasabi nito. Naipakulong ko na rin ang pamilya ni Don Rianilio. Tulad ng pangako ko. Kaya naman sana tanggapin mo to. Dugtong niya. Ipinakita nito ang singsing na hawak. Ano yan? Singsing. Kapag tinanggap mo to, ibig sabihin, pumapayag ka ng makasal sa akin. Anang binata na matamis na nakangiti sa kanya. Imbis na matuwa ay muling umiyak si Yuri. Kahit wala yan, hindi ako mag-aalinlangang makasal sa'yo. Natawa si Ace. Ngayon lang niya nakitang parang bata si Yuri. Isinuot nito sa kanya ang palasingsingan ng singsing. Pagdakay hinalikan niya ang dalaga. Kinaumagahan. Pinagmasdan ni Yuri ang buong isla. Apo, alika na. Malayo pang lalakbayin natin. Tawag ng kanyang lolo. Sasakay sila sa motorboat kasama si Ace. Inaayos lang nila ang gamit sa isa pang motorboat. Inakbayan siya ni Ace. Sinamahan sandali sa pagmamasid sa lugar kung saan sila nagkakilala. Halika na mahal ko. Masisilayan mo ng bago mong tahanan. Tumango si Yuri at tuluyan ang nagpaalam sa isla na tinawag niyang Isla Yuri. Parang nasasabik akong makita ulit ang bayan. Matagal-tagal na rin nang umalis kami roon. Marami na kayang nagbago roon? Masayang sabi ng matanda na mababa ka sa mukha. Ang sobrang saya. Akala niya ay doon na magtatapos ang buhay niya. Pero heto, muli ay babalik sila kung saan sila nanggaling. Masakit man na nawala ang mga magulang ng apo niya. Pero kailangan na nilang harapin ang katotohanan. Ang mahalagay na kamit na nila ang hustisya
at magiging maligaya na ang kanyang apo. Habang papalayo sa isla, naluha ang dalaga dahil namamaalam na siya kung saan siya lumaki. Siguro'y hinayaan ng isla na yun na doon mapadpad si Ace. Siguro'y gusto rin niyang maging masaya siya. Yun ang tinatak niya sa isipan. Paano ba yan? Magiging asawa na kita. Paglalambing ni Ace. Lutang na lutang ang kagwapuhan nito, lalo na't hinahangin ang kanyang buhok. Simulat nang makuha mo ko. Naging asawa mo na ako. Hindi pa talong tugon ni Yuri. At dahil sa sagot na yon, ay wala nang pakialam si Ace kahit makita pa ng kanyang lolo na hinahalikan ng dalaga. Ace, saway niya. Asawa na nga kita, hindi ba? Wala nang nagawa ang dalaga at tinugunan na ang halik nito. Wakas.